Magandang araw mga boss, babiyahe nga pala ako ng probinsya mamayang madaling araw at check ko itong kilometer reading niya. Nako, 8,000 pala mahigit yung tinakbo na nito. Kaya pala medyo pumapalya na, nagkalimutang bigla. Hapon ko na kasi natapos yung ginagawa ko, kaya itong gabi na ako ngayong gagawa. Ang problema, meron pa kaya akong mabili ng spark plug nito. Tanggalin ko muna itong U-box niya or compartment. Sa pagtanggal nitong U-box mga boss, meron niyang 4 na bolt na number 10. Natatanggalin nga ninyo na kung napansin nyo, yun yung unang 2 bolt na tinanggal ko dito sa likuran ng U-box. Tapos dito naman sa screw niya, yung ginamitan ko ng Phillips screw, meron siyang siyam na screw na tatanggalin kayo. At kung makikita nyo, ito na yung pang siyam na screw na tatanggalin ko. Tapos iangat nyo ulit itong upuan, gamit ka ulit dyan ngayon ng socket wrench mo na number 10 para itong 2 bolt dito sa harapan ng U-box mo, tanggalin mo rin. At pag okay na, pwede mo nang tanggalin itong U-box mo kasama yung upuan. Pati itong front cover niya mga boss, ayan o, tanggalin ko rin yan. At dahil nga sa papalitan ko ito ng spark plug, syempre kailangan tanggalin nyo itong high tension wire niya. Ayan yung nakatusok sa spark plug. Tapos kumuha ka ngayon ng spark plug wrench mo para maluwagan mo nga itong spark plug at matanggal mo yan. Ayan yung spark plug mga boss, kung natanggal ko, talagang palitin na siya, pudpud na rin. Malaki na yung gap niya, kaya pala minsan nag-hard starting. Ito na ngayon yung bagong spark plug mga boss. Mabuti na lang yung motorcycle parts dito, alas 8 na ng gabi nagsasara. Alas 7 pa lang naman, kaya nakabili agad ako. At ito na mga boss, nailagay ko na itong spark plug, tsaka ako ngayon hinigpitan. Tapos ikinonek ko na itong high tension wire dito sa spark plug. Siguraduhin yung maayos yung pagkakalapat ng high tension wire para hindi pasukin ng tubig yan at hindi madali yung spark plug nyo. Isa pa sa napansin ko dito mga boss, grabe dumi ng makina ko, kaya ang gagawin ko dyan, engine wash. After kong mabrush yung mga putik-putik na kumapit dito sa makina, binasa ko ngayon itong basahan, tapos meron siyang sabon, tsaka ako ngayon kinuskus itong makina. Ganun lang naman mga boss. Tapos gumamit ako ng paintbrush dyan para yung mga sulok-sulok ng makina, malinis ko gamit nga itong paintbrush. At dahil nga sa okay na ako dyan, dito naman ako sa body ng motor. Siyempre kasama na dyan lahat mga boss. Na lahat ng makikita ko dito sa labas ng motor ko, kukuskusin ko nga yan gamit nga itong binasa kong basahan na meron siyang sabon. At dito naman sa shock absorber, dahil di maabot ng basahan ko yung ibang dumi, ginamitan ko ng brush yan mga boss. Ayan o. Tapos dito naman ako sa gulong at mags niya, syempre naman kukuskusin ko maigi yan para yung kumapit na dumi dito sa mags at sa gulong matanggal. Alam nyo mga boss, kung kayo ang magdi-DIY ng motor nyo, dahil sa inyo naman yan, mas gaganahan pa nga kayo maglinis dahil sa unang-una sa iyo naman yung motor at hindi naman nakakapanghinayang kung lilinisan nyo yan. Bukod dun mga boss, pakakatipid pa kayo. Sa paglilinis naman mga boss, napakadali lang. Unang-una, maliit lang itong motor, hindi ka naman dyan magtatagal. At sigurado na magiging maganda yung pagkakalinis mo dahil nga sa kukuskusin mo maigi yan hanggang sa matanggal yung mga nagbantya dito sa motor mo or yung mga kumapit na dumi. Kita nyo naman, brinas ko pa yan para matanggal talaga yung kumapit na putik dito sa brake caliper, sa gulong, sa shock absorber, etc. Basta kung saan yung pwede kong linisin mga boss na meron siyang dumi, kukuskusin ko yan. Siyempre naman sa paglilinis mo dito sa body ng motor mo, dapat samahan mo rin yan ng pag-iingat. Kakapain mo rin yung lagayan mo ng sabon dito sa timba mo, baka mamaya meron ng mga buhangin doon. Na pag ipinahid mo na nga itong basahan mo dito sa body ng motor mo, magasgas yan pag may sumama na buhangin. Number 1 yun na makukuha nyo mga boss pag naglilinis kayo ng motor or sasakyan. Yung buhangin kumakapit sa basahan nyo na hindi nyo namamalayan, nandun na pala sa timba nyo, tapos nakukuha nyo ulit na pag kinuskus nyo dito sa sasakyan nyo o dito sa motor nyo, gas-gas na. Ay, magtataka ka. Ba't kaya nagkaroon ng guhit-guhit itong sasakyan ko or itong body ng motor ko? Ganun. At dahil nga sa nasabon ko na itong kabuuan ng motor ko mga boss, nakuskus ko na ng sabon yan. Gumamit na ngayon ako ng pressure washer. At pag nag-spray ka na dito sa makina mo, dapat yung buga ng tubig hindi solid. Dapat ganyan lang, parang shower. At hindi mo kailangan tagalan dahil nga sa nakuskus mo naman na yan ng basahan. Basta ang importante lang mga boss sa pagbabanlaw na gagawin mo, yung mga sinabon mo, malinis mo ulit yun or mabanlawan mo siya ng maayos. Pansinin nyo yung paggamit ko ng pressure washer mga boss. Hindi siya matagal, saglit lang, pa-spray-spray lang. Hindi ko binababaran ng matagal sa pag-spray kahit sa makina o dito sa body. Ano lang, kumbaga pasundot-sundot lang.
Tapos yung paggamit ko ng solid na tubig na lumalabas dito sa pressure washer ko, kung papansinin nyo, nakadepende. Pag sa body or sa makina, dapat yung labas ng tubig mo hindi solid. Hanggat maaari yung parang shower lang, yung kalat siya. Isipin nyo, pag malakas yung pressure ng tubig na lalabas dito nga sa pressure washer nyo, yung solid siya. Di ba? Yung parang matulis. Pwedeng matanggal yung sticker niyan o kaya yung pintura nitong body ng motor nyo patanggal or magkaroon siya ng gasgas. At pag nabanlawan mo na ng maayos itong kabuuan ng motor mo, kung pati itong makina nilinis mo, ayan muna yung unahin mo, hanginan mo yan mga boss. Napaka-importante mga boss na after nyo mag-engine wash, mahanginan nyo man lang itong makina. Siyempre meron niyang mga socket wire, meron siyang sensor, meron siyang ignition coil, na kailangan bago mo paandarin itong motor mo, hanginan mo yun kung nag-engine wash ka. O ito na ngayon yung finished product. O di ba? Kahit papano, hapyaw lang, malinis na itong makina. Dito naman ako ngayon sa pag-change oil. Kasi nga mga boss, mamayang alas 3 ng madaling araw, babiyahe ako ng probinsya. Kaya kailangan palitan ko na rin itong langis. Actually, yung mga preno nito, na-check up ko na yan. Walang problema, na-adjust ko na rin at nalinis. Kumbaga, ito na lang yung natirang gagawin ko. Nakita nyo mga boss, na-drain ko na yung langis. Tapos, inilagay ko na ulit itong drain plug niya. Gumamit lang naman ako dyan ng box trace sa number 12 para mahigpitan ko nga yung drain plug. At dito naman sa makina, tanggalin ko itong dipstick niya. Ito na rin pala yung engine cap niya. Punasan ko muna yan mga boss bago ko ilagay yung imbudo para magsalin nga ako ng langis. Siya nga pala mga boss, ganun pa rin ang ugali ko Nagpa-flashing pa rin ako bago ko ilagay yung paborito kong langis. Pangalawa mga boss, yung strainer nito, kasama na rin yung sa malilinis, hindi ko na yung tinanggal. At after ko maisalin itong langis sa pang-flashing, syempre, pwede ko nang i-start itong makina. Siya nga pala yung ginamit kong pang-flashing dito. Rev X40 pa rin, 800 ml. After ko mapa-start itong makina, hayaan ko lang yan umaandar ng 5 minutes. Na habang naka-start naman itong makina, syempre, punas-punasan ko na itong body ng motor ko para matuyo na rin yan. Para naman hindi sayang yung oras ko na habang naka-start nga itong makina at iniintay ko nga na makonsume yung 5 minutes, punasan ko muna itong basa pa. At dahil naka 5 minutes na ako, switch off ko na itong makina. Tapos balik ulit ako dito sa makina ng motor para luwagan ko nga yung drain plug niya na number 12. At mai-drain ko yung ginamit kong pang-flashing dito sa makina. Ilapit ko itong camera mga boss para makita nyo yung ginamit kong langis na pang-flashing. O di ba? Hindi siya masyadong nangitim. Tanggalin ko muna itong engine cap niya. After niyan, dito naman ako sa drain plug. Ibabalik ko na yan. Ipakapit ko na yan sa trig niya. Tapos gagamit ako dyan ng box trace na number 12 para i-final ko na nga itong higpit. At dahil sa okay na ako dito mga boss, pwede ko na ngayon ilagay itong imbudo niya. Tapos pwede na ngayon akong magsali ng langis. Sa 1 liter mga boss, ang isasalin ko lang dyan 800 ml. At syempre naman, after ko masalina niya ng langis, kahit papaano, gagamitan ko pa rin yan ng dipstick para sigurado ako sa sukat ng langis. Actually mga boss, itong litro na lagayan ng langis, meron naman dyang marker kung 800 ml na ba yung nailagay ko. At ito naman yung patunay mga boss sa dipstick, naka-level na yan. Syempre dapat itong motor nakabalanse para makuha mo yung tamang level ng langis. Pa-start ko na itong makina. At dahil sa okay naman ito mga boss, wala naman akong nakitang problema dito sa makina ng motor ko. Pwede ko na ngayon switch off itong makina para mailagay ko na itong U-box niya. Pero bago yun, itong cover muna yung nilagay ko. Tsaka ako ngayon isunod sa ilalagay itong compartment niya. Siguraduhin nyo lang mga boss na sa paglagay ninyo nitong compartment niya, maayos yung pagkakalapat niyan. Para pag inilagay nyo itong mga screw niya, hindi kayo mahirapan dahil nga sa maayos yung pagkakasentro nyo or pagkakalapat niya nitong compartment. At sa paghigpit nga pala ng screw nito mga boss, hindi naman kailangan yung mahigpit na mahigpit. Tandaan nyo, plastic lang itong tutukuran ng screw nyo, kaya pwede yang mabasag. Yung tamang higpit lang, pag sumagad na okay na yun, wag yun ang persahin. Basta't siguraduhin nyo lang syempre na nakumpleto nyo yung screw na nakalagay dito sa compartment nyo. Tapos pag okay na, ito naman ngayon yung 2 bolt na number 10, kung makikita nyo, inilagay ko na rin yan tapos sinigpitan ko. Dito pa rin syempre sa compartment niya. At dito naman sa likuran, meron din dyan 2 bolt na number 10 na ilalagay kayo. At pag naipakapit nyo na nga yan sa trig niya, higpitan nyo na yan gamit yung socket wrench nyo na number 10.
Ayan namang inilagay ko mga boss, kung makikita nyo, cover yan ng battery. Para matanggal yan, meron siyang dalawang plastic clip. Kung binalik ko na itong cover, syempre, ilagay nyo na itong dalawang plastic clip niya. Ayan kasi naglalak dito sa cover para wag siyang matanggal. Tapos, pwede ko na ngayon ilagay itong box niya. Natapos kong gawin itong motor mga boss, mga 10:30 na ng gabi. Kaya kailangan mga 11:30 or 12, kailangan tulog na kami para maganda yung pagbiyahe namin sa umaga. At sa pagwashing naman na ginawa ko dito sa motor ko mga boss, kahit pa paano medyo luminis naman yan, di ba? Ngayon kung hindi, pagpasensyahan nyo na, ganun lang naman talaga yun eh. Ito na mga boss, nasa biyahe na kami at maraming salamat sa Diyos sa pag-iingat niya. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat ulit. Finish!